Narito po ang isang gabay sa kahandaan sakaling tamang muli ang bansa ng mga mapaminsalang bagyo. Si Bianca Piedad para sa ulat. Kasabay ng pagpasok ng mga estudyante sa paaralan ang panahon ng tag-ulan at sa panahong ito rin halos dumarating ang malalakas na bagyo. Batay sa pag-aaral ng Senate Committee on Climate Change, tinatayang nasa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility kada taon at 70% nito ang malubhang nakakaapekto sa buong bansa. Dala ng bagyo ang malalakas na hangin na may bilis na 35 kilometro o higit pa bawat oras. May 4 na signal din ang bagyo depende sa lakas nito. Signal ang pinakamahina at signal number 4 naman ang pinakamalakas. Narito ang dapat tandaan tuwing may bagyo. Signal number 1, apektado ng bagyo ang lokalidad at habang lumalakas ito o mas lumalapit sa apektadong lugar, maaring tumaas ang antas ng babala at posible rin lumakas ang alon sa dagat. Subalit walang inaasahang panganib kung may signal number 1, maliban na lang kung patuloy ang paglakas ng hangin at matinding pag-ulan. Habang mas malakas naman ang hangin na dulot ng signal number 2, na kadalasan ay nagiging dahilan ng pagkatumba ng mga puno at pagkatangay sa mga bubong na yero. Dapat iwasan ng publiko ang lumabas ng bahay o magbiyahe. Dahil naman sa lakas ng hangin na dala ng signal number 3, masisira nito ang mga pananim at karaniwan sa mga bahay na gawa sa light materials ay madadamay din. Magkakaroon na rin ng problema sa komunikasyon at kuryente. Pinapayuhan dito ang publiko na manatili lamang sa loob ng matitibay na gusali. At ang ika-4 at pinakamalakas na signal ng bagyo, malawak ang pinsala na dala nito sa industriya at agrikultura. Maging ang mga gusali na gawa sa heavy materials ay masisira nito. Pinapayuhan na ang publiko na magtungo sa pinakamalapit na evacuation centers. Sa panahon ng kalamidad, iisa lang ang lunas. Manatiling kalmado at handa dahil walang sinisino ang sakuna. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.